Mike. Hello, Mike. Hello, Mike. Ako ang tubig na buhay na dumadaan sa inyo. Ano man ang gawin ninyo ay hindi ko kayo panghihimasukan. At ipapaalala ko sa inyo na ako'y tulad ng isang magnanakaw na darating na hindi ninyo alam, at ang aking kukunin at isasama sa kaharian ng aking ama ay ang gumagawa at sumusunod sa aking salita. Magbubura ang lahat, ngunit hindi ang aking salita, at ang mga salitang ito ang pangako ko sa inyo. Marami pang tupa ang nasa ibang kawan. Ano pa ang inyong hinihintay? Gawin ninyo ito hindi dahil sa utos, kundi sa kusang loob. Good morning, mga kapatid. We don't know the hour and the day Jesus will come. So be always ready. Kung kayo mapagmasid sa nagaganap sa buong mundo, kung sa internet inuubos nyo ang oras nyo sa pagkuha ng mga news, kung mapapansin nyo mabuti yung tinatawag na RFID, yung Radio Frequency Identification Device, yun yung microchip. Yun yung ilalagay sa kanang kamay o sa noo ng lahat ng susunod sa Antichrist. At ito yung ginawang batas. Ito ang tawag dito, Obamacare. Pagkat nire-require ni Obama na ang lahat ng mga medical records ng lahat ng mga Amerikano mailagay sa microchip. Lahat ng number mo doon, yung SSS number mo, yung bank accounts mo, yung sinusweldo mo, anong kumpanya mo, lahat na doon. I-scan lang yun, lahat, kompleto na. May mga ibang Amerikano nga, hindi alam ang bilya-bilya. Napakaganda talaga niyang gagawin na yan. Hindi na kami mapapagod. Hindi na ako pupunta sa bangko para mag-withdraw, mag-deposit. Igaganon ko lang ang kamay ko, okay na. Pagbili ko sa supermarket, igaganon ko lang ang kamay ko. Hindi nila alam yun ang base sa punta sa India. December 31, 2014, enacted as a law. Pero yan, matagal pa yan bago ma-implement. Kasi marami pang magpapile pa ng motion for temporary restraining order, magpapile pa yan, may i-repeal pa yan. So, nasa pinaka oras ng Diyos kung kailan niya pahihintulutan, magkaroon na ng tatakan doon. Pero overwhelming. Meron pa, alam niyo ba yung tinatawag na blood moon? Matindi yan. Kailangan i-Bible study natin yan. Mahaba yan eh. Pag sinabing blood moon, lunar eclipse yun eh. Makikita mo ang buwan na pulang-pula na parang dugo. For every 500 years lang nagaganap yung blood moon. At yan ay para sa Israel eh. Palatandaan yan ng tears and triumph of Israel. Meron akong konting na tatandaan nun. Noong 492, yung merong blood moon dyan eh sa Israel. Itong sa lugar ng Spain, itong si King Ferdinand tsaka si Queen Isabella, pinersecute ang lahat ng Hudyo. Pinagpapatay ng panahon na yun, kailangan umanib sa Katoliko. Ang ginawa nila, binigyan nila ng pera si Christopher Columbus. Kilala niyo ba si Christopher Columbus? Siya yung naka-discover ng Amerika noong 1492. Binigyan ng Hudyo si Columbus, dahil Hudyo si Columbus. Na-discover kayo ni Columbus ang Amerika. Kakita nyo, yung Washington DC, kay Columbus yun eh. Kay Christopher Columbus yung Columbia. Kapag katapos niyan, so ibig sabihin, pinalayas ang Israel sa lugar ng Europe, bumaksak sila sa United States, hinawakan ng Rothschild. Yun yung 1492. Noong 1948, after 500 years, kulang-kulang, nabuo ang Israel, 1948. Noong 1967, nabalik ang Jerusalem sa kanila. Ngayon, itong natitirang tetrad o combination of 4 blood moons, hanggang 2015 na September, may magaganap ulit sa Israel. Hindi ito coincidence eh. Ito yung palatandaang ibinibigay ng Diyos. Kasi, nakasulat sa Bible, gagawa siya ng palatandaan sa araw, sa buwan, sa bituin. May mga palatandaan siya. Sabi sa Genesis 1:14,
At sinabi ng Diyos, magkakaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda, signs, at pinakabahagi ng panahon, seasons o feasting ng mga araw at ng mga taon. So yung buwan, may palatandaan, pag nagmumula yung parang dugo, malapit na dumating ang Panginoon, last blood moon na. Sabi sa Joel 2:31. Ito sabi ng Panginoon, Joel 2:31. Ang araw magiging kadiliman at ang buwan ay dugo. Ang Diyos ang kumukontrol ng creation niya, tandaan nyo ha. May control ang Diyos sa lahat ng likha niya at ginagawa niya itong palatandaan. Pag nakikita nyo na to, sabi ng Panginoong Yesus, rejoice, lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Napakalapit na. Anytime rapture, baka mamaya, pagbalik natin dito sa Sunday, rapture na. Kaya settle your accounts to the Lord. Ayusin nyo na yung pananampalataya nyo ngayon. Napakalapit na talaga ng rapture. Ayan eh, kitang-kita na eh. Ang buwan ay dugo bago dumating ang dakilat kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Alam nyo, magbibigay ako sample sa inyo na may kontrol ang Diyos. Sa lahat ng, yung araw, kinontrol niya. Yung labanan ng Amorites ni Joshua, sabi ni Joshua, let the sun stood still. Hindi naman alam ni Joshua na ang earth tumiikot eh. Ang alam niya, yung araw gumagalaw eh. Sabi niya, let the sun stood still for 12 hours. Babasahin ko sa inyo, Joshua 10:12. Nagmagkagayon, nagsalita si Josue sa Panginoon ng araw na ibinigay ng Panginoon ng mga Amoreo sa harap ng mga anak ni Israel. At kanyang sinabi sa paningin ng Israel, araw tumigil ka sa Gabaon. Kasi hindi naman scientist si Josue. Akala niya yung araw ang gumagalaw, pinatigil niya eh. Let the sun stood still. Kasi kung magdidilim, hindi nila mapapatay lahat ng Amorites. Kailangan maliwanag para kita nila eh. At ikaw buwan sa libis ng Adjajon, o pati buwan, pinatigil. Tumigil yung revolution ng buwan eh. Pati yung revolution ng earth, tumigil eh. Yung rotation pala, hindi revolution. At ang araw ay tumigil. At ang buwan ay huminto. Hanggang sa ang bansa ay nakapaghiganti sa kanyang mga kaaway at sila'y natalo. So, bibigyan ko pa kayo ng isang sample na may kapangyarihan ng Diyos sa bituin naman. Natatandaan niyo yung Magay? Hindi 3 hari yun, ha? Maraming Magay, ibig sabihin astronomer, scientist. Nakita nila yung bituin, gumagalaw eh. Yun yung palatandaan ko sa sa ipanganganak ang Mesiya si Jesus Christ eh. Matthew 2. Gumalaw yung bituin, pinagalaw ng Diyos para masundan ng Magay. Matthew 2. So dito, pinapakita ko lang sa inyo na makapangyarihan ng Diyos pag nagbibigay ng tanda. Gumagamit siya ng creation niya. Araw, bituin, buwan. Kaya nagkaroon ng mga astronomist eh. Nagkaroon ng mga manghuhula sa bituin, nagkasodyak eh. Dahil nababasa talaga sa bituin. Nakikita yung palatandaan sa araw, sa buwan, sa bituin. Yung babasahin ko sa inyo, ha? Sa 2 muna, sa 2, Matthew 2:2. Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya sambahin. So nakita ng mga yung bituin, yun ang tanda, yun ang prophecy. May bituin, pag ipapanganak na yung Bisaya. Ito nangyari nung 9. At sila pagkarinig sa hari, nagsiyaw ng kanyang lakad. At narito, ang bituing kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila. Ganun mo, gumalaw yung bituin, nanguna doon sa Magi. Gumalaw. Dumiretso doon sa lugar na ipanganganak sa sabsapan. At sumapit at tumigil sa tapat na kinaroroonan ng sanggol. Tumigil doon sa tapat ni Jesus Christ yung bituin na yun. Nung araw, akala ko, kometa yun eh. Kasi ang kometa, gumagalaw, di ba? Pero hindi eh.
Hindi pwede makabula ang Bible. Sabi, bituin eh. Gumalaw, huminto pa eh. So, ano ibig sabihin? So, yung mga signs, yung creation ng Diyos. Meron pa niya sa Acts 2:20. Sabi sa Acts 2:20, 19 muna, 19. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas, at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. So magpapakita ng signs muna ang Panginoon bago mag-rapture. Bago yung dreaded day of the Lord. Ang araw ay magiging kadiliman. Kung natatandaan nyo sa Egypt, 3 araw na pinadilim, di ba? Hindi inalisan ng Diyos ng liwanag yung bituin na araw. Hindi umaraw. Kinontrol ng Diyos. At sa tribulasyon, grabe yan. Doble-doble yun. Napakatindi. At ang araw, paiinitin ng todo. Paglabas mo, sunog ka sa tribulasyon. Kaya nakakatakot maiwan. Anytime rapture na, mga kapatid. Kaya, kung may natitira pa tayong oras ng pagsisisi, magsisi na kayo. Magsisi na tayo. Nakakatakot eh. Kaya ang prayers ko ngayon, mga kapatid, talagang buhay tayong kukunin. Kasi napakalapit na, nararamdaman ko na. Natatandaan niyo yung sinabi ko sa inyo, pag nagpe-pray ako, hindi ko sinasabi hanggang di nangyayari. Meron ako isang prayer na sabi ko, pag sasabihin ko na kapag nangyari. Yun yung prayer ko kay Jempo. Nakapunta siya ng Kuwait, nagsimula yan sa ano eh. Usapan lang namin. Sabi ni Jempo, gusto ko yumaman eh. So, patayo ko kayo ng bahay, sama-sama tayo. Ang plano niya sa pamilya lagi. Tapos sabi ko, paano kaya yaman? Tamad ka. Alam mo, ang yumayaman, yung masipag. Nakita ko naman kay Jembo, pag meron siya isang bagay na gusto niyang i-focus, na kapag excel siya, excellent. Pero kaya lang, hindi siya yung pag walang kwenta sa kanya, ayaw niya. So, yung importante lang. So, napag-focusan niya yun, sabi ko, kung kalooban ng Diyos, mangyayari yan. Pero magsipag ka. Nakikita kita, tamad ka. Sabi ng Word of God, yung masipag na kamay, yayaman. Nung pala, talagang kaya niya rin magsipag pag gusto niya. Kasi naging most valuable player pa yan. Ginusto niya eh. Tapos ito, walang kahirap-hirap, alam niyo. Kaya sabi ko, patututo ko na ang huling prayer ko nun si Jembo eh. Ang prayer ko lang naman nun, bago matulog, pagkagising, Lord, kung kalooban mo, yung plano ng ano ko, ibigay mo. Salamat ha, makakapuntaan ako sa ibang bansa, makakaipon siyang pera, magninegosyo, sagana buhay niya. Tapos ayan, nangyayari na lahat. Oh. Tapos ang huling prayer ko nga, buhay tayong kukunin. Kaya sabi ko, settle your accounts to the Lord. Ayusin nyo na yung pananampalataya nyo. Dinidinig ng Diyos ang panalangin natin. Makapangyarihan ng Diyos natin. Nagpapakita siya ng mga palat. Sabi ko nga, 2014, di ba, 2015? It could be 2015 ang rapture. 2015 lang yan, di ba? So, pwede na any moment rapture. Kaya wala nang nalalaging panahon sa atin para magpatumpik-tumpik ka pa. Kung inaakala mo, ang dami mong pag-uulang sa Diyos, di ayusin mo. Sabi nga nung message, kusang loob na natin gawin eh. Settle our accounts to the Lord, Isaiah. Ayusin mo na ang sarili mo. Kasi hindi mo na alam ang araw eh, at ang oras. Yung season, alam na natin yung mga palatandaan. Ayan na eh, overwhelming. Eh yung araw, si Jesus Christ na hindi alam, tayo pa. Kaya nagpe-pray ang Panginoon sa atin, makapaganda tayo at kusang loob natin gagawin. Isaiah 1:16 to 20. Maghugas kayo. Maglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan sa inyong mga gawa sa harap ng inyong mga mata. Maglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Matuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan. Inyong saklolohan ng nabibighati. Inyong hatulan ng ulila. Ipagsanggalan ninyo ang babaeng palo. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatuwiranan. Settle your accounts. Makipag-usap ka na sa Diyos. Bagamat ang inyong kasalanan ay maging tila mapula, magiging mapuputi na parang niebe. Kasi obedience is blessing, disobedience is judgment. Tingnan niyo yung Sodom at Gomorrah. Hindi nagsisi ang Sodom at Gomorrah. Ginunaw ng Diyos. Yung Ninive, di ba pinadala si Jonah? So kaya lang nagsisi, pero bumalik ulit. Ginunaw rin ng Ninive. Wala na kayo sa ng Ninive.
Wala na. Asan na yung Sodom at Gomorrah sa mapa? Wala na. Yung Nineveh, wala na rin. Iba na pangalan. Kasi kapag ikaw disobedient to God, judgment ibibigay sa'yo. Kaya lang, matiyaga siya eh. Hinihintay niya tayo magsisi kahit mapulang-mapula kasalanan mo, magsisi ka lang, bumalik sa akin, maputi na yun, parang yelo. Kung kayo'y magkusa at magmasuno rin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. So ito na yung time na hinihingi ng Diyos na maging seryoso na tayo. Magpakabanal-banal tayo, madali nga lang, sundin mo lang lahat ng kautosan ni Kristo, hindi naman mabigat, sabi niya eh. Magaan ang aking pamatok, mag-aaral kayo sa akin. Kasi ang papasan nun, tayo at ang Diyos eh. Pinapasan ng Diyos ang ating burden everyday. Dalawa pumapasan eh. Ikaw at ang Panginoong Hesus. Ang Espiritu Santo, tama, tulong-tulong eh. We are surrounded. So ang hinihingi lang ng Diyos, magsisi ka, maglusan loob ka, magpakatino ka na. Kasi anytime rapture, mga kapatid. Anytime. Kaya sabi ko eh, yung isang anak ko naman, sabi niya, dapat punta tayo Canada. Sabi ko, alam nyo, mga anak, kung ang hanap mo lang pera, hindi na rin yun kailangan eh. Kasi nakakatakot nga yung lugar ng US tsaka Canada eh. Nasa north lang yun eh. Eh pag nagtatakan sa US, dama yung north na yun eh. Kasi doon nagsisimula ang tatakan eh. Pinakamaganda, yung lugar pa nga na yan eh, ng Kuwait, yung lugar na yan, medyo Muslim yan. Kasi mag-aari mga Muslim eh. Eh komo okay na yung US niyan, kasi moro-moro lang naman lahat yan. Medyo safe doon. Kaya lang yung US, may batas na eh. Eh pag ikaw ay isang green card holder, presidente ng US citizen, so entitled, natatakang ka. So ang magagawa lang ng nandun, maging ermitanyo, mamundo kayo. Eh sino naman nagagawa nung mamumundo? Napakahirap ng buhay na walang tatak, ng 666 doon sa lugar na yun. Buti ka mo tayo, hindi tayo mga tatatakan dito dahil ra-rapturein tayo eh. At saka yung mga Kristiyano din sa US, ra-rapturein muna yun bago maganap yun. Kasi ang nagbibigay doon ng maraming taxes sa US, halos mga Kristiyano doon. Kaya kapag nag-rapture, mauubos yung mga Kristiyano nagbibigay ng tax. So, baksak ngayon ng US. So, pag baksak ng US, doon na papasok ang kapangyarihan ng Antichrist. So, anywhere din naman tayo na sa nandun, basta masunurin ka lang, ililigtas ka ng Diyos eh. Walang problema. May protection ng Diyos sa atin, tayo pababayaan. Ang kailangan lang, maging masunurin ka. Promises, ito na naman, nagbibinata na naman. Promises are fulfilled to the obedient. Lahat ng pangako ng Diyos, gaganapin niya sa mga sumusunod. Matthew 21:22. At sa lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Yung may pananampalataya, naniniwala kayo, pinagpe-pray mo, di gagawin ng Diyos, at naniniwala ka rin na susundin ng Diyos kasi sinusunod mo siya. Sabi ko sa inyo, simple lang eh. Wala naman akong ginagawa, kundi sumunod lang na sumunod sa Diyos. Pagkatapos, magpe-pray ako sa gabi, sa kinabukasan sa umaga. Ang prayer ko lang, yung nandun na yung faith, pinasasalamatan ko agad. Lord, salamat po si Jembo ha. Magpapadala ka ng tao, ng pera, wala kaming pera. Biruin nyo, 40,000 din ang kailangan ni Jembo nun. Nag-provide ng Lord sa amin. 32,500 yung placement pa niya, yung mga naubos pa niya, kung ano-ano. Yung very smooth yung nangyari na yun, the Lord provides. Pati tao, sabi ko nga, hanga ako dyan sa anak kong yan eh. It is good to be true si Jembo eh. Pero nagaganap, hindi fantasy. Alam niyo, naging scholar yun eh. Sabi ko si Jembo, scholar, it is good to be true. Tapos, most valuable player, pwede kasi magaling, mahusay eh. Pero yung scholar ka, parang, tapos nag-apply yan sa teleperformance, bullseye na naman, tanggap agad. Tapos hindi na siya nagpapasok, inasagaso yun sa Kuwait. Nakakalain yung pinipilit pang ma-regular siya ng teleperformance. Tapos nag-apply siya sa convergence yata. Ayun. Tanggap din siya. Oh, yun, doon. Aba, bilhin mo, tinatawagan pa siya, regular na rin siya, pumasok na sabi ko, napakapalag mo, anak. It's good to be true ka, pero nagaganap, oh. Kasi yung puso ang tinitingnan ng Diyos, eh. Kasi Jembo, mababa yan, eh. Mabababa yung mga anak ko, eh.
Meron lang talagang makatigasan ng konting ulo. Pero nandun na yung pagsunod nila sa Word of God. Kasi ganun na naman tayo eh. Matigas talaga ang ulo natin eh. Nakikita na natin yung Diyos gumagawa. Pero bakit ayaw pa natin magpakatino? Parang Israel talaga eh. Biro mo, pag nakikipag-usap pa yung Diyos, nayayanig ang buong paligid. Bumababa ang Diyos sa apoy. Tapos, tatalikod na naman. Kaya na ayaw nila makipag-usap. Sabi, Moses, ikaw na lang makipag-usap sa Diyos. Nakakatakot eh. Magsalita lang ang Diyos eh. Yumayanig ang paligid eh. Tapos nag-aapoy pa. Ayaw na namin. Pero kita nyo, tigas pa rin ang ulo. Pero, apple of the eye ng Diyos ang Israel. Sabi sa Exodus, ang bayang Israel ang aking anak, siya ang aking panganay. Eh tayo lahat panganay. So hindi pa babayaan ng Diyos yung pangako niya kay Abraham. Babalikan niya ang Israel. At napakalapit na. Sapagkat kukubi na ng China at saka ng Russia ang Israel, malapit na. Hindi niyo napapansin, alam niyo ba yung geographical territorial system ng Philippines? Hindi ko lang alam kung ano yung lugar na yun eh. Ang daming nakatayong building doon sa island na yun. Nasakop na ng China. Ang China, bully. Pero yun yung mga military facilities ang nakalagay doon. Strategic area yun para sa giyera. Gigiyera na China eh. Kaya kita nyo, bully China, nanlalang grab. Handa na sila manggera eh. Yung Iran. Yung Iran na yan, yun yung Persia nung araw. Kung alam nyo yung istorya ni Mordecai at saka ni Haman. Gusto ni Haman ubusin ng Israel sa Persia o sa Iran. E kung mo si Esther Israelites, naging asawa ni Artahernes, naligtas ang Israel. Ganon ang Diyos eh. Pinuproteksyonan niya ang kanyang panganay. At malapit ng pasukin na, yung Battle of Armageddon, malapit na rin yan eh. Pero bababa si Kristo dyan, kasama tayo. Pero hindi pa hihintulutan ni Kristo magalaw ang Israel. Bababa ang Panginoong Jesus, kasama tayong lahat after 7 years of tribulation. Yung China, yung Russia, yung Iran, lahat na yan lulusob sa Israel. Salita lang ng Panginoong Jesus, patay sila lahat. The word is powerful. Yung masabi lang Diyos, let there be light. Nagkaroon ng light. Sasabihin lang ng Panginoong Jesus, you're dead. Patay lahat yun. Ganun ang word of God. Kaya sinasabi na ng Panginoon sa atin, pag nakikita nyo na yung mga signs na yan, malapit na siyang bumaba. Luke 21:25. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at sa buwan at sa mga bituin. At sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Dadapwat kung magpasimulang mangyari na ang mga bagay na ito, magsitingin kayo't itaas na ninyo ang inyong ulo. At sapagkat malapit na ang pagkatubos sa inyo, the King is coming. Jesus Christ is coming. Lift up your heads and look. Your redemption is drawn nigh. Napakalapit na mga kapatid. Malapit na malapit na. Nasa pintuan na sabi. Darating na Panginoong Jesus, matatapos na pagtitiis natin, paghihirap natin. Pero settle your account, magkusang loob ka na magsisi. Ayusin mo na ang sarili mo. Baka mamaya may kasalanan ka pang ginagawa. Baka mamaya may mga dekreto pa ng Panginoong Jesus sa apostol, hindi mo pa ginagawa. April 2 nga pala ang ating retreat. Tumawag ako nung isang araw sa sa Greenwood Executive Village. 9 to 6 sa Huwebes. Doon sila. So anytime, kagaya ng mga bata, didalhin nyo na maagap doon, magmao lang kayo ng pagkain niya. Dahil pag nagutom yan sa swimming, para mga halimaw yan. Sasabsab ng pagkain yan. 9 to 6, nandun tayo. So, kung sino yung gusto magpabaptay sa tubig, katulad ni Bon, di ba si Bon Comedya yun? Inad ko siya, sabi ko, alam mo, tinignan ko pa sa yun eh, Bon Comedya. Akala ko yung expression lang ng Latin words. Sabi ko, napakagandang pangalan nung kay Bon Comedya. I-research mo meaning nun. May meaning yun. Bon Comedya, Bon Voyage, di ba? Komedya ako, komedyante, di ba? So, sabi ko, nung una, sabi ko, ano kaya itong nilagay na yan ni Rosebud na Bon Comedya? Tinignan ko pa sa internet, nag-Wikipedia pa ako, nakalimutan ko na yung meaning. Tapos nakita ko, sabi ko, i-add ko nga ito, tinignan ko yung niya, yung prof, aba, si Bon nga pala yun. In-add ko siya as a friend, inilagay mo siyang member sa LCD sa di ba?
sa ligaya ni Cristo Jesus? Ano, nagre-reply, baka mo ba si Paul? Dapat mabaptize siya sa tubig kung sasampalataya siya. Sino pa? Si Janet. Nag-baptize ka na ba sa tubig? Hindi pa. Pero kung sino yung sasingin mo, gusto mo magpabaptize yun, hindi magbabaptize. Ngayon, nagbigay din tayo ng contribution kay baby. Kasi babayad tayo doon ng cottage. Mas maganda rin, may extra, mag-potluck na lang tayo. Pero mag-contribute din tayo para maraming pagkain, tsaka may pambayad. Kasi kung hindi ka magsuswimming, wala namang bayad eh. Di para kung gusto mo makatipid, huwag ka mag-swimming, manood ka na lang. Di ba? Yung mga bata mag-swimming, di yun ang bayaran. Tapos maganda access dun eh. Yung tricycle dun, talagang mga meron silang terminal. Hindi ka tulad dito sa Mercedes, lalabas pa kayo eh, bago makauwi eh. Doon madali ang pagpunta, madali pag-uwi. At saka open sila 9 to 6. So sa April 2, makita-kita tayo doon. Kung sino gustong mag-swimming doon o hindi. At yung gustong magpabaptize sa tubig. So, tapos na yung commercial, balik tayo dito. 1 John 3:22. At anumang ating hingin ay tatanggapin natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang bagay na nakalulugod sa Kanyang paningin. So kung sigurado kang nakakasunod ka sa lahat, sigurado ka rin na ang prayer mo didinggin eh. Pwede mo sabihin sa Lord, Lord, salamat po ah. Kasi alam mo, ginagawa mo will of God eh. Eh ako, mula na maging Kristiyano, wala naman akong gusto, di sumunod lang sa Diyos eh. At madalas ko sabihin sa Kanya yun, Panginoon, nagpe-pray ako sa iyo, pastor ako, kung hindi mo didinggin panalangin ko, what's the use? Para sa pagka-pastor ko, di patayin mo na lang ako. Patayin mo na lang ako. Eh kasi pastor ka eh, dapat dinidinig na yung sa prayer mo sa mga member mo. Eh nakita ko ba? Dinidinig na. So ang gusto ko talagang prayer lang naman, yung maligtas lang na tayo at lahat tayo magpakatino eh. Wala namang pinakamahalaga sa buhay eh. Ano ba mahalaga? Eh di importante eh. What's the use nung lahat ng bagay na kung maiiwan ka? Eh, pag nakita nyo talaga, pag-aralan nyo, mag-research kayo sa internet. YouTube, mas maganda kasi pag nanonood ka rin ng pelikula doon, mas maganda sa rainiertamayo.com eh. Walang bayad, napapanood mo, kaya lang, medyo matagal. Sa YouTube, minsan yung magandang pelikula, bibiliin ka, babayaran. Mag-research ka lang. Ubusin mo yung panahon mo sa internet, mag-research ka na mag-research. Tingnan mo yung nagaganap sa paligid, magmasid tayo. Lahat na ng science na nandun na, isa na lang ang kailangan maganap. Sabi ni nitong milyonaryo nito, si David. Sabi niya, isang bagay lang ang kailangan maganap sa mundo, tatanggapin na nila yung New World Order. Kasi pinahintulutan na ng Diyos eh. Ibinigay na ng Diyos ang mundo sa masama. Kaya sinasabi nga ng Diyos eh, you want Satan, I give you Satan. Kaya maghahari ang Illuminati, ang Antichrist, ang Rothschild, ang mga Hudyo. Yung masamang Hudyo, laban sa mabuting Hudyo. Parang ganun din talaga eh. Yung iglesia natin, di ba? Mabuting Kristiyano, laban sa isang masamang Kristiyano, nasa isang katawan din. Katulad ng mga apostol, di ba? Ang naglaban-laban din, sila eh. Si Judas, at saka sila. Sa atin, di ba lahat kalaban natin, tayo nalabi, oh. Ganun din ang Israel eh. Sila din eh. Divided eh. Talagang history repeat itself lang talaga. Kaya, sabi ng Diyos, ang masama, magpakasama-sama. Sige, yung banal, magpakabanal-banal. Pababayaan na ng Diyos eh. Kaya naulutan na ang Antichrist. Pero bago dyan, kukunin niya muna tayo. Pag nakuha niya na tayo, after 7 years, bababa tayo. Nakakabayo, nakaputi lahat, bumababa. Pagbaba natin, sasabihin ng Panginoon sa lahat ng kalaban ng Israel, you're dead. Patay sila lahat. At ang dugo daw eh, ano lang yun, figuratively. Hanggang daw sa, ng kabayo. Sa, tawag doon, sa tapakan ng kabayo. Saddle ba yun? Hanggang doon, sa tatapak. Ibig sabihin, figuratively yun, saka nakakita ng dugong bumaha. Ibig sabihin, milyong sundalo lahat ang mamamatay. Maglalabasan lahat yung mga ibong mangangain ng bangkay. So, malapit na yan eh. Napakalapit na yan. Kaya, ang binagawa ng Diyos sa atin, ibinibigay na lahat ng prayer. Kasi yan ang mensahe ni Brother Manny.
Bago dumating ang Panginoong Yesus, hindi tayo gagapang na hilahon. Masagana tayo sa lahat ng bagay. Kaya kita nyo, nagaganap sa atin lahat ng mga hinihiling natin. Sa akin lang, nakikita ko eh. Kasi ako yung unang magsasample eh. Sabi ko, oo nga, hindi na napakahirap. Basta't natutunan mo lang yung prayer of faith. Ang prayer of faith, sandali lang, pasalamatan mo, natanggap mo na. Sabagay, salita yun, pero mahirap talaga yun. Pero makikita mo, kapag dedicated ka na, at naniniwala ka na talaga, madali na eh. Sasabihin mo lang naman kung ano gusto mo. O Panginoon, si John po, after a week, okay na yung kanyang health. Kung ano man ang problema sa health niya, okay na. Salamat Lord, okay na yun. So close na yun, okay na yun. Okay na yun, hihintay mo na lang, magaganap na yun. Ganun lang kasimple prayer, paniniwalaan mo na pasasalamatan mo. Pag hindi umuwi ang mga anak ko, naabot siya ng madaling araw. Magpe-pray ka, sabihin mo, Lord, walang mangyayaring masama dyan. Lord, salamat, matutulog na ako. Kasi usually kasi ang demonyo, maglalagay ng second thought. Laging ang demonyo, second thought eh. Lalagyan, yung anak mo na hold up, sinaksak ng hold up, patay na yun. Kapag in-entertain mo yun, ako, dadami yun. Hindi, okay. Mga natuwiran ka pa sa demonyo, hindi po. Samantalang talo na siya, wala siyang magagawa. Ang nagagawa lang ng demonyo, maglagay lang ng kaisipan sa isip natin. Kasi hindi niya alam ang isip natin. Hindi niya nababasa ang kaisipan natin. Wala siyang kapangyarihan. Ang Diyos lang na nakakaalam ng isip at kalooban at puso natin. Ang demonyo hindi eh. Diyos lang. Kaya ang demonyo nagbabatay sa ginagawa mo, sinasabi mo. Kaya pag nagsalita ka ng bagay na negative, naku, yun, papasok siya to. Pero nagsalita ka ng bagay na positive, wala siya magagawa. Negative siya. Kaaboy siya. Ang Diyos ang nakakaalam ng puso at kaisipan ng tao eh. Sabi sa Jeremiah 17, kaya maging matipid kayo sa salita, sabi. Huwag kayong madaldal, sabi. Maging matipid sa salita. Kasi sa nakadaldalan mo, nakikita ni Satanas tuloy kung anong gusto mo mangyari. Eh may kalaban. Pag nag-pray ka, hahadangan ka nun. Eh alam kayo, nagsalita ka eh. Mag-meditate ka na lang, isipin mo na, sabihin mo na lang sa Diyos yun. Pero pag nagsalita ka, bipirada yun, alam niya eh. Hindi, tanga yun si Satanas kasi. Kung nalalaman niya sana, nakakabasa siya ng isip ng Panginoong Yesus, malalaman niya sana na kapag namatay sa krus si Kristo, patay siya. Hindi niya alam eh. Inudyukan niya pa si Judas. Pinabili ka, sabi ni Kristo, gawin mo na madali para tapos na yung mission ko. Hindi alam eh. Kung alam ni Satanas na katalunan niya yun, sasabihin niya ba kay Judas na ibenta si Kristo? Hindi. Diba? So tanga to, sabi sa Jeremiah 17, 10. Akong Panginoon ang sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarong ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Kaya nakikita ng Diyos ang puso natin lahat. Alam ng Diyos sa atin lahat kung sino yung tapat, kung sino yung masigasig, kung sino yung totoo, na talagang nagpapakabanal-banal, bagamat nagkukulang ka, bagamat hindi ka nakakasunod minsan na intentional mo pa, eh kung mo alam ng Diyos yung puso mo na talagang nandun yung pagnanasa mo, pero huwag mo naman gamitin lisensya yun. Baka dumami ng dumami, palayasin ka naman ng Diyos. Mapupunuan siya doon, kakalusin ka. Sabi sa Psalm 5:10, bigyan mo sana sila, O Diyos, ibuwal mo sila sa kanilang sariling mga payo. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang pagsalangsang. So yung pagpapahinuhod ng Diyos, napakatindi niyan eh. Sabi sa 2 Peter 3:9 eh. Mapagpahinuhod ang Diyos. Hinihintay niya talaga tayo magsisi. Kapag nagsisi, ibig sabihin magsisi, magbabago ka na ng isip. Susundin mo na yung will of God. Kasi baka mamaya maiwan ka. Pag naiwan ka ng disgrasya, wala na, hindi na maibabalikan tayo, hindi ka naman si Superman. Na pwede, o kaya si Sikaya. Yun pa yung isang ginawa ng Diyos. May sakit si Sikaya eh. May bukol siya eh. Kung sa atin ngayon, cancer yun eh. Mamamatay na siya. Sabi ni Isaiah, mamamatay ka na. Sabi niya, alalahanin ng Panginoon yung mga dati kong gawa. Ipanalangin mo ko sa Panginoon. Eh di sabi ni Isaiah,
pinatawad ng Diyos ang kasalanan mo. Okay ka na naman. 15 years, mabubuhay ka pa. Eh, ano ang palatandaan? Na ako'y pinatawad ng Diyos, mabubuhay pa ka 15 years. Sabi ni Isaiah, mamili ka. Ano gusto mo? Yung mag-advance yung dial, tawag doon, yung orasan, o ang umatras? Sabi ni Isigaya, normal lang yung magpatiw na yung orasan, ipa-atrasin natin. Ang ginawa ng Diyos, pinatigil na naman ang earth. Iniikot na yung earth para umatras kay Isigaya. Binuhin mo, pinabalik yung earth, pinaikot. At di nakita ni Jesus, oo nga, napakatindi talaga. Oh, sabi ni Isaiah sa kanya, kumuha ka ng fig tree, yung dahon ng fig tree, itapal mo yun doon sa bukol mo, mawawala yun. Kaya nagkaroon ng albularyo. Nagtapal-tapal ng kung ano-ano. Hindi, ang nagpagaling doon ang Panginoon. Ginamitan lang ng para, kumbaga sa panyo ni Paul. Ginamit lang ng Diyos kasi maraming kailangan maabot yung panyo by your faith. Yung balon ni Tata, ano yun? Oh, yun, yung balon na yun. Sabi nung nandun, meron daw siyang sakit, kaya siya ay committed na sa Katoliko. Hindi niya alam, yung pananampalataya niya, nagpagaling sa kanya, hindi yung balon. Kasi ang nasa isip niya, pag uminom ako ng tubig sa balon, gagaling ako. O yun din yung kaisipan nung yung inaagasan, di ba? Pag nahipo ko ang laylayan ni Kristo, gagaling ako. You are saved by your faith. You are healed because of your faith. Hindi yung balon o tubig. Yung pananampalataya mo. Kaya kahit albularyo, akala nila nagpapagaling. Hindi. Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Kasi naniwala ka doon sa albularyo na kapag lumapit ka, ikaw nilagyan ng dahon ako ano ng dahon at binilot ka parang suman, magaling ka na. O yun ang nagpagaling sa'yo, yung faith mo, hindi yung albularyo. Demonyo yun eh. Kaya tayo, kung ating pananampalataya, naniniwala ka sa isang bagay, magaganap yun. Kung tayo lahat naniniwalang buhay na kukunin, at talagang susunod tayo ng lubos sa Diyos, sa lahat ng kalooban niya, hindi tayo mamamatay. Tandaan nyo yan. Pero magbabasa pa ako ng iba. Sabi ng Isaiah 41:10, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay. Kasi may matatakot eh. Ako natatakot din ako eh. Nagkasal na ako kahapon eh. Kahapon ba ako nagkasal sa Las Piñas? Kinakabahan ako eh. Kasi talagang first time ko lang yung magkasal ng ceremonial marriage. Sabi ko nga kay Ivan, pasensya ka na, first time ko lang to. Sabi ni Ivan, ano? First time ko lang. Nagkasal na ako dati sa table lang eh. Tsaka dito, pero hindi ceremonial talaga. Ang bilis ko ikinasal yung anak ni Lito. Si Delma, si Rolly, doon lang ikinasal yung sa table namin. Kwentuhan na, tapos pirmahan na. Dito, sabi ko, basta Lord, ikaw ang bahala. Tatayo ako doon, ikaw ang bahala. O salamat sa Diyos na karaos. Natapos yung kasalan. Wala namang naging anomalya. Maraming salamat sa Lord talaga. Kinakabahan ako doon. Alam niyo ba, mas kinakabahan. Mula nung maestro ko ako, lagi ako kabado. Tinamaan yung nervous system ko eh. Buti na lang, may Diyos ako lagi na umaalalay sa akin. Kahit sa tuwing mag-preach ako dito, kininervous ako, kinakabahan ako. Siguro yung tama ng nervous system ko. Hindi naman ako dati ganito eh, pero siguro kailangan maging ganon para lagi ako umasa sa Diyos. Hindi sa katilinuhan ko, kalakasan ko, hindi. By faith. Lagi ako natatakot, hindi ko talaga kaya na eh. Kaya Lord, sabi ko, huwag mo kong pababayaan. Tatayo ako doon. Yung isip ko, baka magagalaw na naman ako ano-ano. Kasi magulo ko isip ko eh. Dahil yung tambil, ikaw ba naman yung tirahin ng stroke? Sige nga. Pero kita mo, sa awa lagi ng Diyos, gumagabay siya palagi. Tapos natutunan ko talaga manalangin by faith. Pag-aralan niyo yung magpanalangin by faith. Sinasabi ko lang naman sa inyo, paniwalaan mo lang lagi yung prayer mo, pasalamatan mo, bago ka matulog, sabihin mo talaga gusto mo, Philippians 4:6. Tapos ipakilala mo sa Diyos na may pasasalamat ang prayer mo, pasalamatan mo na. Kahit ano, anything. At yun, ibibigay na ng Diyos sa atin yun. Pero, if my words abide in you, and you abide in me, ask anything, I will give it to you. Kasi baka gamitin mo formula yun eh. Hindi, may gagawin ka pa eh. Sabi sa 1 John 5:14.
ano mang ating hingin, ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang bagay na nakakalugod sa Kanya. Ano ba yung nakakalugod sa Diyos? Yung pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Pagsunod sa utos ni Kristo. Kaya ano man ang hingin mo, gagawin ng Diyos. Bakit? Sumusunod ka sa utos ni Kristo. Sabi ng Psalm 37:5, 37:28, sapagkat iniibig ng Panginoon ang kahatulan at hindi niya pinababayaan ang kanyang mga banal. Sila'y iniingatan magpakailanman, ngunit ang dahil ng masama, mahihiwalay. So kapag ikaw magpapakasama-sama, mahihiwalay ka. Pero kung magiging matuwid ka, hindi ka pababayaan ng Diyos magpakailanman. Sabi sa Revelation 3:10 yun eh. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ibig sabihin, si Kristo ang salita eh. Tutuparin mo ang lahat ng utos ni Kristo na may pagtitiis. Ikaw naman ay aming iingatan. Sa panahon ng pagsubok, ito na yun eh. Sinusubukan na tayo, dumadaan tayo sa apoy eh. Yung remnants ng Israel tayo, sinusubukan na tayo, dumadaan tayo sa apoy. Na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumadating na madali. Panghawakan mo matibay ang nasa iyo. Ano ba nasa iyo? Yung pananampalataya sa aral ni Kristo, yan ang nasa iyo. Panghawakan mo matibay yung aral ni Kristo. Sundin mo lagi. Upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Meron kasi pwede kumuha eh. Bakit? Meron magnanakaw eh. May kontrabida. Dito sa atin, wala na naman Belia Flores dito o Paquito Diaz eh. Patay na yung mga yun eh. Ubus na. So wala nang kontrabida sa iglesia natin. Ang kailangan na lang natin gawin lahat mga kapatid, yung paghahanda, spiritually prepared. Lagi tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Lagi tayo nagpapakabanal-banal. Wala tayong gagawin kundi humingi lang ng humingi at magpasalamat ng magpasalamat at tatanggap lang tayo ng tatanggap. Amen? Amen.